Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon, good afternoon sa aton nga mga kautulan nga nakatune in na subong nga hapon sa 585 AM o kung sa mga nagalantaw na sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga biyan ang inyong nga weekend ay paano nga nakapahuway-huway no? Parang sa panibag-o naman nga semana may energy kita. We are down mga abyan sa ulihing nga Lunes nga bulan sang Mayo. Kita subong no sang Mayo 26 oy 2025. Grabe no, pila na ka bulan or pila lang no ka adlaw no, here we are. Tapos sana mga biyan nga semana sa bulan sang Mayo. Bukan sa noo lang kita no nag sa ulog sang aton man nga Christmas and New Year. Of course no, sang dinagyang festival. Paraw Rigata, and here we are. Tapos sana mga biyan nga semana sang Mayo. Sang San Olang Server More no, sang nag-umpisa sa pag-flores ang aton kabataan, manguha sang bulak no, parang ilaman nga pag-flores mga abyan no, yari na kita sa last week. Mabyan sa kinaandan, mag-aob na kita tutublauna 55 subong nga sa dakwang inyong alaga, Marian Grace Erenya. Damo kita mga biyan nga topiko nga pag-istoryahan, pag-patpaton sa aton nga pagpangalagad subong nga Lunes. Sakip na
nga diri mga biyano, magakuha kita sang pinanaton ka latest nga update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Hibaluon naton mga biyano kung may ara na bala nga medal nga nakuha man ang Western Visayas Regional Athletic Association. Tatlo ka adlaw no matapos ang aton man nga pagbukas. 2 days after no nga ginbuksan ng aton man nga palarong pambansa. O nato no ang mga upcoming nga mga kampang sang aton nga mga student athlete. Of course, mga beno pasiplatan naman ang paghiwal sa nga payout sa aton sa syudad sang Iloilo sa mga benepisyaryo sang aton nga Cash for Work program for students in universities and colleges. Kedalom sinino sa nga Kalahi Seeds program sa PSW. And pasiplatan taman later on mga beno ang paghiwat sang ang pagbato no sang cash aid sang 200 partner beneficiary na sa idalom sa nga programa Project Lawa and Binhi. But before that mga ben magakuha kita na isang pinaka-latest nga nakatsang panahon kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Mayong adlaw sa tanan. May nga itong latest weather update para sa Subong nga adlaw Monday, May 26, 2025. Intertropical Convergence Zone or ICC nag-affect sa may Visayas, Mindanao, ug Palawan. Easterlies naman nag-affect sa nabiling na bayan ng Luzon. Sa Subong wala man kita may ginamonitor na LPA sa sulod or sa kuwa ng ating Philippine Area of Responsibility. Samtang ang Negros Island Region sa Western Visayas maka-experience sa mapag-umon sa kalangitan kung may mga scattered na pag-ulan ng nalasong panagop na binagay sa hapon sa pagkapiyon dalas ng ating weather system na ITCZ. Mahina at itong makasara naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na magkahalin sa direksyon na sidlangan, tutog amihan na sidlangan, na magkadala sa mangkanay tutog makasara na pagbalot ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:26 a.m. pag magkatulad din 6:07 p.m. karon sa hapon. Kagang aton maximum heat index are as may 43 degrees Celsius. Kung may ning aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, kahapon no diri sa aton sa syudad sang Iloilo bugid ang mabaskog nga ulan. Ano ang rason sa sini ma'am nga pag-ulan kahapon? Ang reason for that, ma'am, ang aton nga weather system nga ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Pero klaruhon naton Ma'am Lenore, wala kita sang LPA o kon bagyo sa sulod kon sa man sang Philippine Area of Responsibility. So far wala nang kita may gina-monitor ma'am sa sulod or sa nga ang ating Philippine Area of Responsibility sa LPA. Subong ma'am nga hapon lauman bala nato no nga magabubo ang ulan o kon na karon sa gabi. Yes ma'am, expect natin ma'am nga may possible sa mga scattered rains and thunderstorms karon sa hapon or sa gabi. And you also mentioned, Ma'am Lenore, 43 degrees Celsius ang aton nga maximum heat index. So na-reach na ba na nato ng inino nga heat index subong man nga Lunes? So far, pinakamataas pa lang natin nga na-record, ma'am, nga talan nga adlaw is 42 degrees Celsius, ma'am. Which is na-record natin sa ng alas 2. Parang alas 12. Ma'am, ma-monitor ba na naton as of now? May ara ba na mga area diri sa aton sa Western Visayas no nga nagaulan? Ma'am? May ara bala kita or ma-monitor bala naton Ma'am Lenore no nga as of now may mga lugar bala diri sa aton sa Western Visayas nga nagaulan? So subong wala man kita may na mga gaulan ma'am. So pero makita man naton sa satellite may mga cloud formation mga mountainous area. Sa diin ini siya man particularly? Meron mga mountains kang Antique, mga diri sa may Kalibo may ara. And lastly, Ma'am Lenore, no, ang imo nga panugyan sa aton man nga mga tagpalamati. Stay hydrated kay subong ato nga forecasted maximum index are may danger level. So stay hydrated, mag-inom ng madamo nga tubig, magsuksok sa mga light colored lightweight clothing kag if ever kung pwede man limitahan ang ating mga outdoor activities.
Okay, with this Ma'am Lenore, madamo kanyang salamat. Thank you, man. Radyo Pilipinas Weather. There you have it mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So kahapon mga abyan, no, nagbubo ang ulan diri sa aton sa syudad sa Iloilo. So hindi ina mga abyan, no, tungod sa low pressure area o kon sa bagyo, kundi ini mga abyan, no, dala sang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ. And so kung mga abyan nga lunas, lauman natin no, ang pinakamataas or maximum heat index yara sa 43 degrees Celsius, pero according kay Ma'am Lenore, no, ang pinakamataas pa lang na record na inalas 12 is yara no, or yara pa lang sa 42 degrees Celsius. So hopefully no, hindi na magtaas no, kay ang aton nga monitoring kung kaisa no, ang peak sa kainito nato no yara sa 1 or 2 p.m. and hopefully no, hindi na maglabot pa sa 43 degrees Celsius or masubra pa sa 43 degrees Celsius. Sa mga kauturan naman natin yan no, nga nagaplano nga magagwa sa inyong balay no, subong nga hapon, make sure ganyan nagadala no sang inyong payong o kung sang inyong jacket, ini proteksyon kontra init o kung gulpihada nga pagbubo sang ulan. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:13 sa hapon, as mentioned earlier. Subong mga biyan nga hapon magakuha kita sa pinanaton ka latest nga update coming there sa Ilocos Norte sa ato man nga paghiwat sang 2025 palarong pambansa. Baloon naton mga abyan no, kung may medalya na bala nga nakuha ang mga student athlete naton hanin diri no sa Western Visayas. Ag ano no, ang mga balantayan naton nga mga sports events nahiwaton subong nga hapon Mayo 26 kiti no sa last naton nga update sa aton man nga Regional Information Officer gipahayag nila no, ang Western Visayas Regional Athletic Association naghihiwat pa lang no sang elimination round. Ay yung mga abayan ha, ang aton nga mga representante ng mga student athlete na wala man nagapauli iban pagid no nga Regional Athletic Association or coming from different nga mga regions diri sa aton sa Pilipinas. Anyway, mga abayan na nakakuha sang or nakuha na ang pinakauna nga bulang sa weightlifting. Na mga beno nga tinion nga ang weightlifting ang demo sport. Dayon nga nang ibabaw diri no si Matthew Diaz halin sa Calabarzon matapos makuha niya no ang unang gold medal sa secondary boys 48 kg category sa palarong pambansa. Nag-akwat diri mga biyan si Diaz ang 73 kg sa snatch, 93 kg sa clean and jerk no, isa ka solido nga performance na nagtulod sa iya no sa podium kon sa pagkuha sang gold. Samtang mga benon pauli naman ni Jenny Rosmel Cortez ang Region 9 ang silver medal at ang si Rainer Joy Espina sang National Capital Region naman ang nakakuha sang bronze medal. Kaina mga abyan no, na report naton diri man sa Radyo Pilipinas Iloilo, kaina no sa Iloilo Morning na nakuha mga abyan ni Krisha May Taharos sa Eastern Visayas Region ang pinakaunang gold sa palarong pambansa 2025 sa athletics 3,000 meters event. So kung madungduman mga abyan no, last year Taharos mga abyan no, nakakuha sang silver medal sa 2024 palarong pambansa sa Cebu. Truly no redemption. Mugid ini no nagapakita gid nga kung goal mo gid no, kung wala ikaw nagauna sa paglabot sa imuhan. At syempre no sa pag-enhance pagid sa imo man nga kaugalingon, hindi gid malay aw no makakuha sang income.
So congratulations no sa aton nga mga student athletes no. That alone no ang pag-represent ninyo sa aton nga palarong pambansa is already no a manifestation mga sagad kamo nga mga athlete. Kabay pa no ining experience ninyo no sa palarong pambansa, kabay pa no nga gamiton in ma-enhance pagid no ang inyong personal skills and at the same time no maka-meet no sa madamo pag inyo friends dira no sa palarong pambansa. Siyempre no kung may ara no sa tion no makabisita no sa mga tuhay naton nga mga spots na sa Ilocos. Tuno no sa ilang kultura, sa ilang tradisyon. So wala lang ninyo no gin-represent ang inyo kada nga region, but you also no ada knowledge no sa inyo nga kaugalingon. Pinaagi no sa pagtuon, pinaagi dira no sa paghihibalo sa mga culture, sa mga tradisyon, mga practices dira sa Ilocos. Pwede ninyo mapauli diri kag syempre ma-share ninyo sa inyong mga fellow students. Anyway, mga biyan sa aton nga pagbalik, makaupo nato no sa aton nga pagpangalaga. Regional Information Officer sa DepEd Region 6, Sir Hernanis Colarge. Nakuha kita sang update sa pinaka-latest nga happenings dira sa palarong pambansa sa Ilocos Norte. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. O ganunin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita kwetang, may mga susus. Huwag mong titikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams.
Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Biton! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:24 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sige hapon, nagapamati ka mo mga abiyan sa programa Balita Sosyal, kaya akong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga abiyan, magakuha kita sa pinaka-latest update sa nagapadayon nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Daloon natin mga abiyan, kamusta na ba lang atin nga mga student athletes, no? May ara na bala kita nakuha nga medals. Man nga nagapadayon nga palarong pambansa. At ano pa no ang mga balantayan nga mga sports events sa nga hapon sa mga masunod pagig nga inadlaw. Yari mga biyan sa atong piyang linya ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Region 6 si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon. Ngayong hapon sa inyo, sa ngalan sa ni DepEd OIC Regional Director, Costito A. Eco, katamiyo kita sa isa sa ngayong hapon sa Yes. Sir Hernani, kamusta no ang sitwasyon sa aton mandira no nga bugos nga Western Visayas Regional Athletic Association sa Ilocos Norte? No, may ara na pala kita nakuha nga mga medal as of May 26. As of 1:20 no, sa ngayong hapon, ang nakasulod pa lang no, sa official medal tally sa palarong pambansa secretariat ang sa bayan sila sa atong sila para games na kung sa diin no, nakakuha kita sa 3 gold medals, 3 silver medals, kag 1 bronze medal. So currently ang standing natin sa para games yara kita sa rank number 2. But sa bayan naman sila no, sa regular sports, we are still waiting no kung may nakuha na mga medals ang atong sila mga athletes today kay wala pa no sa may naka-indicate
sa aton sining official tally or medal tally reporting system. Yes. Sir Nani, correct me if I'm wrong, last year kita ang champion sa aton nga Para Games sa palarong pambansa. Yeah, kita rank 1 sa Para Games last year, same is true with the Demo Sports. So rank number 1 kita. Rank number 3 kita sa bahin sinisang regular sports, which are the elementary and secondary level sa Mamiri. Sir, pero ini no ang aton nga demo and Para Games hindi man yung basis sa overall or dala na subong ang aton nga demo sports? Separate ang awarding sa sining nga mga categories. So ang main ginadiri nga mga nabantayan sa tanan isang regular sports which are the elementary and secondary levels sa Mamiriano. So daragi ng basis kung ano silang mga ranking nimo for the palarong pabansa. Yes. Sir, sa more than 600 nato nga student athletes nga nagpadulong dira sa Ilocos Norte, pila ini sa ila, sir, ang or miara ikaw data, pila sa ila ang magakompete for regular sports, for demo sports, and for Para Games? As we speak, no, combined ang atong data. So, but ang breakdown natin sa secondary data, yari gili, no, 210 for elementary, 357 for secondary, and 41 for Para Games. Sir, subong no, ginahiwat man ang elimination or haling kahapon umiara kita sa mga elimination round. Kamusta ang aton man nga performance sa mga student athletes naton? Nagapadayon no ang paghahampang sa ato sining the champs na nagkalalasing elimination games naton. So today no may mga results kita nga nabaton and since yesterday may mga elimination results makita nga na-publish sa aton sining official Facebook page. So papanosin naton sa nagkalalasing ng mga sporting events yesterday sa bahin sa volleyball elementary boys nagkawag kita against sa Buanga Peninsula. And today, May 26, may mga results makita like sila sa futsal, secondary girls, sa Buanga Peninsula, man ang itong kontra, nagdaw kita no, against them. Sa badminton singles, elementary boys, Wibra versus St. Luke sa Buanga Peninsula, kita man ang nanging madinalagkon. So, sa softball, I think kahapon nila siya ginampang against Caraga, naog magkita. Mamiriano. But these are team sports. In the next few days pa no, magalabot ini sila sa final rounds. But nevertheless, we know nga ginatinguhan gid sa atong sining mga atleta na makuha no pinakamadamo sining gold medals for this palarong pambansa. Yes. Sir, kung basihan nato no or ilang taon nato no ang resulta sa elimination round nato no kontra sa ibang nga region, makita nato dako gid ang diferensya sa puntos no kontra diri sa ilang nga mga kasumpong man. So are we confident nga hindi malayo nga malabot kinaton ang goal naton nga mas mataas pa sa rank 3 ang aton standing for this year? We are very confident sa atos mga athletes. We are confident with their performance. We are confident with their trainings. No? So, that's why we are giving them all the support that they need just to make sure no, nga ma-attain natin ang atos goal for this palarong pabansa, which is rank 1. So, currently, overall, it's only 1.13% pa lang no, sa mga medals ang award. Mamirian no, as of 1:30 p.m. So, still, madamo pa sa medalya nga at stake for this palarong pabansa. Yes. Sir, diri sa Iloilo City kahapon, baskog ang ulan, madamol ang ulan. Dira, sir, sa Ilocos Norte, kamusta ang panahon naman dira? Yes, sir. Actually, sa mga, as we speak, medyo cloudy ang atong siling sitwasyon diri. May paano pag manayanaya nga ang dere sa mga area. But still, mapaang sa gihapon ang atong sining panyempo kay based on the heat index nga ng paano nga forecast today, it's 44 degrees Celsius basically sa data sa atong RRM. So, very siya danger level na siya. That's why we are closely monitoring all of our athletes and delegates dere. Agad sa malikawan no ang inihit related incidents sa atong sining mga kabataan kag subuman sa atong sining mga personnel nangyari diri sa may Ilocos Norte. Yes. So during this hours sir no nga mainit wala kita anay sa mga outdoor games. Yeah, it's being controlled sa National Palarong Pambansa Secretariat. So we are mere participant here mamirian so wala kita sang say
as na schedule sa Hampang. But during the solidarity meeting together with our coaches, isa na siya sa gina-recommend nila nga sundo nato. So we follow that guidelines man nga gina-implement nila. And gina-oversee man kita mamerian abino sa DRRM sa Ilocos Norte, kagang mga medical officers nila diri kabantay man sa aton. So they are ensuring man na wala sa athlete no magasuffer sa iningit related incidents or injuries kang sa exhaustion kag maghampang no during the meeting. That's why sa mga sa mga indoor activities natin like chess, padayon na nila yung hampang even midday because natiyara ini sila yan sa closed environment, controlled environment. So, conducive ini para sa paghampang nila. But for our outdoor sports, usually na makita natin rin sa tracking system natin, nag-start as early as 6 a.m. ang mga outdoor games natin, kagang iban, nag-start man as late as 5 p.m. Agad sini na ma-avoid ang tuman sini kain, ma-avoid ang oras na maging tama init kitang panahon sa may Ilocos Norte. Yes. Sir, we are more than a week na no nga nagatirir-dira man sa atong Biliting School. So, kamusta ang atong situation dira? Actually, no, since nagabot rin atong at least wala kita minang encounter na any major incidents dito sa atong area. Malipok maglawas na, no? The usual problem is ang supply ng tubig, which yung kung muntungan kung aga, hindi na ito malikod manigar, mapangin no, ma-deplete yun ang stock na itong supply. But nevertheless, salamat mo kita no, may yara sang backup na deep well ang sa Nicolas National High School. So, ginayon mga nagabalik ang supplies ng tubig. If I'm not mistaken, less than an hour gabalik man because may standby kita na mga water pumps na nag-provide ng tubig dito sa ato. Sir, so far sa monitoring nyo, wala man sa mga student athletes nato na injured during sa ilahampang? Actually, hindi malipod na hindi na malikawan na may yara against ang athletes kita nga ma-injured. Walang kita number kung pila. But may mga athletes kita nga nakita dito sa clinic na nagpa-check. But it's part of the game, no? Hindi na siya malikawan. But what we can do is that may ara kita sa medical officer na nag-upod sa sining mga athletes natin, especially those na nag-intra sa contact sports. Agad sinin na kung one state nila, may ara kita sa doctor on standby. This is our way no, of ensuring na maging safe no, pag-participate sa ating sining mga atleta. And sumuman, sa mga playing venues natin, may ara man sa mga first aider kung medical officers man yung provided coming from the LGU o Ilocos Norte nga nag-situate man sa safety and well-being sa atong sining mga participants. Not only sa Region 6 no, but also with that of other regions. Yes. Sir, balikan ko lang sa atong nga para games nga nakakuha sang bronze si Rena Gimarangan. Last year, nakaupod man ini siya sa atong nga palarong pambansa. I'm not wala ko didika sa iyong participation last year, but I think kayo ka familiar sa iyong name. And she is from Aklan. Okay. And I think naka-join gini siya last year sa atong silang palarong pambansa. Yes. Sir Hernani, I don't want to take much of your time pagid no. Siguro ang imo na lang mabilin nga mensahe no, especially sa mga ginikanan nga nagapamati man subong nga hapon. Sa atong silang mga ginikanan no, especially those nga kabataan niya rito sa Ilocos Norte nga nag-participate sa palarong pambansa. Kita no, sa Deputy Region 6 ina-ensure natin nga gina-provide natin no, only sa inyong kabataan, ina-ensure natin ang ilang safety. And ipangtang no, inyo sa inyong paminsaron kaya we are doing everything to protect your child while they are here under the custody. Yes. Balikan natin mga biyan sa dili lang madugay no, si Sir Hernani Escolar Jr., ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. Sa siniman no nga mensahe niya no, especially sa mga ginikanan natin, especially those mga ginitinganan natin nga nagplano man yan no, nga magpadulong dito sa Ilocos Norte para nga maka-upod no, or makalantaw sa hampang sa ilaman kabataan no. Kay tibalaan natin sa mga nagliligan mga biyan nga mga palarong pambansa nato ng atong nga mga ginikanan, nag-book gid ini sila no sang ilaman nga ticket para nga magpakita sa suporta sa ila kabataan no, kay hambagan nila no lain gid kung ara ang presensya man sang aton nga mga ginikanan during sang hampang man sang ila kabataan. Yes, nagabalik sa atong biya kanina si Sir Hernani. Sige sir. So kita no sa Deputy Region 6, we are optimistic no pamalabot nato ng atong silingan ko. That's why
we are providing everything no nga pwede natin i-provide sa atong mga athletes. Good na make sure that they focus on their respective games and that they can perform no as champion athletes coming from Region 6. Yes, with this, Sir Hernani, madamo kayong salamat no sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas and also for the information. Maayong hapon, Sir Hernani, kag halo ka mo dira sa Ilocos Norte. Madamo ginda nga salamat kag mayong hapon sa tan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyahan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang aton nga tagpamaba o kung ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. So, giara kita mga biyan, no? So far, ang naka-reflect pa lang sa aton nga medal tally. Ang nagdaog no, sa aton nga athletics. Shot put, totally blind, F11 open. Nakuha isang bronze medal sa Rena Imaranga. Sir Hernani, no, gikan ini siya sang ako. So, congratulations, no, sa mga student athletes. Mga nagadaog, no, sa elimination round. At syempre, no, kay Rena. For those naman niya nga tinapaslawan, no, hindi magkabalakan, no, kiti ini mga bilong experience. Ako ugid ini no nga bulig para sa inyo bilang mga student athletes nga makapa-enhance pagino sa inyo nga skills. It mga abyan from someone no nga labing una nato nga gold medalist na nag-mention natin nga sa last year no silver medalist ini siya pero this year naka gold medal. So kung subong nga tuig no wala ka mo nang mapinalaro, wala nagdaog, hindi ka mo magkabalakan nyo kay as long as inyo passion, naraing inyo nga fun, inyo no nga dream, represent your school o kung ang aton man nga rin. Hindi na inaya posible no nga kampiyon ka. Sige lang nga practice. Wao naton no ang mga leksyon nga matun-an naton sa subong nga tuig para nga maka-bounce back kita para no maka-represent sa mga masunod pagid nga mga sports events or sa mga masunod pagid nga tuig nga palarong pambansa. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:39 sa hapon sa aton nga pagbalik. Istoryahan natin mga biyan ang paghiwat sa payout sa mga beneficiaryo no sa cash for work program for students in universities and colleges sang aton nga DSWD kapit bisig laban sa kahirapan. Comprehensive and integrated delivery of social services kung kalahi seeds diri sa syudad sang nagpasiplatan taman mga abyan no ang ginhiwat nga ang paghatag no sang cash aid sa 200 ka mga partner beneficiaries sa sang project Lakay Binhi sa probinsya sang Antique. Mga abyan magabalik ang programa Balita Sosyal. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Judy! Sarang dito ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Tumawa naman ako. Tapos, sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw,
tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang magiging solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas. Special coverage. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Ang sawit-sip ay bang-bang-bang, ang sawit-pol ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita.
magtatayo dito sa atin ng mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito'y patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa mga ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasuso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Sa mga kauturan natin nga ulihin naka-tune in sa mga hapon, aton mga abyan kiina nakaupo, ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Region 6, si Sir Hernani Escolar Jr. Ino nagkuha kita sa nga pinaka-latest nga update sa nagapadayuman naton nga palarong pambansa. Good news mga abyan, secure no ang Western Visayas Regional Athletic Association sang isa ka bronze medal sa Para Games. So last year no kita ang nagdaog sa Para Games sa demo sports. Samtang rank 3 kita no sa aton man regular sports. This time mga abyan no mag-update kita sa giniwat nga payout sa mga beneficiaries ang cash for work program for students in university and colleges sa syudad sang Iloilo. So recently mga abyan ang aton nga DSWD Kalay seats naghiwat sang payout sa 155 ka mga beneficiaryo sa programa ko sa E99 sa ila, mga estudyante kag 50 sa is ang nakagraduate. So sa idalo mga abyan sa programa, nagabato no sa 256 pesos and 50 centavos nga sweldo kada adlaw no para sa 4 ka oras nga obra ang mga beneficiaryo nga mga estudyante. Samtang dos naman yan no, nga mga beneficiaryo nga di nakagraduate na nagabaton sa 513 pesos nga sweldo para naman sa ila 8 ka oras nga pag-render sang obra. So ang ani mga abyan nga mga beneficiaryo natin ang deploy ini sila no sa opisina sa DSWD at Office of the Civil Defense. So dako gid nga bulig no para sa aton nga mga beneficiaryo no kag isa gani sa mga nagpabutyag sang iyaman niya nga pagpasalamat no ang isang Bachelor of Science in Office Administration graduate si Genevieve Solana. Sa suno sa iya ang iya mga abing sweldo paggagamito niya para nga ti masuportaran no ang tuition sa iya manghod nga karon naka-enroll sa isa ka universidad kung nagakuha sang kurso nga criminology. Samtang mga abyan no si Ma'am Maria Ira Ganancial naman nga isa man ka graduate sa pareho nga kurso ang nagpahayag no nag-decide siya nga mag-join sa siniwan nga programa matapos nga nagtakop na ang iyaman nga unang obra bilang isa ka probationary worker. Kasi si Ma'am Solana mga abyan kag si Ma'am Ganancial unsay naka-assign sa DSWD accounting section. So manami gid ini mga abyan no nga programa kiti ginahatagan naton sang horaryo no nga obra ang mga estudyante kag dos nga mga nakagraduate ang ating miara man sila extra income. Kapareho kay ina mga abyan no kay Ma'am Solana ang pagagamito niya no ang ini nga sweldo para nga suportaran no ang iya naman niya nga utol. Ang mga abyan sa ibang pagid naton nga balita ang 200 ka mga partner beneficiary sa idalon sa project Lawa o kon local adaptation to water access kag project binhi o kon breaking insufficiency to nutritious harvest sa banwa naman niya sang Barbasa Antique at baton sa ilano nga cash aid.
So kada partner beneficiary nagbatol sa 9,600 pesos bilang compensation. Matapos nga nakompleto nilang ilayang 20 kaadlaw na cash for work and training per week. So lakip diri mga biyano sa gimpaidalom ang mga partner beneficiary natin sa capacity building training, hands-on no sa mga activities, nakafocus sa disaster preparedness, sustainable management para sa small farm reservoir. Iban pagin natin no, nga mga aktibidad nga makapasiguro no sang bastante nga supply sang pagkaon kag sang tubig. So kabay pa no ining mga beneficiaryo naton halungan gid no ining mga ginahatag sa ilang kahigayunan no sang aton mga DSWD para nga ti makaubra no para makapaidalom sa cash for work. Ada mo mga biasang gusto no nga makapaidalom sa cash for work. Pero dos lang ang mga qualified ang ginapit. Kamo no isa kamo sa mga benepisyaryo hindi lamang sa programa sa DSWD isang ibang pagid nga ahensya sa gobyerno kapay pa nga halungan naton kat kung maghambag gani no nga cash for work ba kabay pa nga magpubragid hindi lang magtunganga lantaw no sa mga kaupod nimo dira dapat ikaw no kay ginasweldohan ka may ginabaton ka right after nga matapos nimo ang 20 ka adlaw o kung 10 ka adlaw kabay pa nga obrahan nimo ina. Baka nga hindi kita makabati no sa sunod nga ti ang upod niya kuno nagbato lang sa sweldo wala man ginaobra pungko lang nagalantaw lang ako nagasilhig lang dira sa mga lugar nga wala man dapat silhigan so kabay pa nga hindi kita makabati sa mga kapareho sini nga mga reklamo sa kapareho man ninyo no nga mga partner beneficiary. Mga bilang oras sa Radyo Pilipinas, 1:53 sa hapon. Unfortunately, wala na kita sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalagad subong nga hapon. Amo na lang nga salamat sa inyo nga pagtuto. Kag syempre, thank you man no, sa aton nga guest kaina, si Sir Hernani Escolar Jr. And thank you man sa mga nagliso sa ila radyo sa 585 AM at sa mga nagalanta sa aton nga Facebook. Thank you man sa akong mga katuwang teknika sa studio. More Aventura Hal Sound Transmitter, Sir Jeffrey Bitti. Ang abiyan ako na lang gid si Marian Grace Eranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.